sobrang aga. Walang traffic masyado pag ganito kaaga guys. Time check. Mag 4 na pala. 4 na. Or 4 na. 4:06. 4:06 na. Sana. Show mo lang yung gilid. 400 meters. Keep left. Alright guys. First stopover namin. Candelaria. Kamusta May? Pagod ka? Pahinga muna kami. Siguro mga 30 minutes. Tulog. Tapos laban na ulit. Let's go! Okay. Hey. Patay man. Kasama mo? Oo, patay. Oo, Ba't hindi tayo ilalim. tumalbo? Hindi tayo tatalbog man. Ba't may kagupan mo? Lalim mo. So ayun guys, pangalawang stopover na namin. At nandito na nga kami ngayon, nakapasok na kami sa Bicol. Nandito na kami sa Camarines Norte. Ayan. So pangalawang stopover muna dahil nakaramdam ako ng ng antok at saka lunch na rin. So kumain na muna kami tapos pahinga lang ng siguro mga 20 or 30 minutes lang, power nap, tapos tuloy na ulit ang laban. Ayan, no, para safe lang yung biyahe natin, chill lang tayo, hindi naman tayo nagmamadali. Sleep muna. Gusto mo mag-CR muna? Mamaya ka na, bago malis. Okay, sige. So, tapat na tapat lang namin yung mga kainan. CR, ayan. For sure mag-CR ako mamaya bago malis. Okay. So kung magbibikol kayo guys, huwag niyo kalimutan magdala ng unan. Ayan. Para masarap yung tulog niyo. So ano muna, power nap muna ng 20 minutes lang. No? So sa mga pupunta ng Bicol, pag nakaramdam kayo ng pagod, nakaramdam kayo ng gutom, lalo na pag nakaramdam kayo ng antok, please wag na wag yung labanan, no. Magpahinga na lang kayo, tumabi na lang kayo kasi talagang medyo may kalayuan itong Bicol, no. May kalayuan, lalo na yung Quezon. Nako guys, yung Quezon sobrang haba niya. Sobrang haba nung Quezon, yung tipong akala mo Bicol ka na pero Quezon ka pa rin pala. Ayan, tsaka medyo matagtag yung biyahe. Ingat kayo sa mga lubak kasi marami talaga mga malubak na kalsada dahil nga sobrang ang lalaki ng truck, no, na makakasabay nyo dito pag babiyahe kayo ng Bicol. Kaya ayan, so after nitong pahinga namin,
larga na ulit kami, another 5 hours. Ayan guys, so dito nga kami ngayon sa Bicol. First time namin na ibiyahe si BRV dito sa Bicol. So nag-drive kami mga 14 hours, 14 to 15 hours yung inabot namin dito papuntang Legazpi, na dapat 10 to 12 hours lang as per Waze. Pero hindi namin hindi namin tinarget na abutin or gawin yung 10 to 12 hours. Kasi nag-pacing lang ako. So pag nakaramdam ako ng konting antok, ayan, or pagod, umihinto talaga kami at nagpapahinga. Kasi first time ko na mag long ride ng ganito katagal at kahabang biyahe. So para for safety na rin, tuwing nakakaramdam ako ng ganun, nagpapahinga na lang ako. Mas maganda na yung safe kaysa magkaroon pa ng aberya or aksidente. Sa 14 hours na pagdadrive nyo dito kayo sa BRV, for me, okay siyang i-long drive kasi hindi siya ganun katagtag. Okay yung response ng suspension niya. At saka maganda, sobrang ganda ng handling niya, lalo sa mga corner dito kasi sa papuntang Bicol. Sobrang yung mga dito, sobrang yung mga liko-liko. At saka sobrang talaga ng kalsada dito, sobrang malubak. May mga surprise talaga dito ng mga mga malalaking uka ng kalsada. Kaya sa mga gusto rin pumunta dito, no, mga ka-BRV, ingat lang.
Lalong-lalo na pag pag medyo paggabi na, pahapon na, kasi nung sa biyahe namin, kung makikita nyo sa video, maulan, tapos medyo makulimlim. So talagang nagdahan-dahan lang talaga para at least maiwasan yung mga disgrasya. Okay? At saka isa rin pala, pag pumunta nga dito sa Bicol, sobrang dami nyo palang makakasabay ng mga truck dito. Kaya minsan kahit sa mga paahon, medyo mabagal kasi yun, yung mga truck hindi naman nila kaya magpatakbo ng mabilis, kaya ingat-ingat lang din. But in terms of in terms of comfort, ang ko lang dito is that pag alam mo yun, pag medyo katagalan na yung biyahe, siguro normal lang naman siguro yun, na parang medyo may sakit siya ng konti sa sa puwet. So doon lang siguro may mas i-improve pa yon, but the rest okay siya overall.